May isang simpleng ritual na ginagawa ng ilang financially successful na tao bago sila matulog. Hindi ito complicated, hindi ito time-consuming, hindi ito nangangailangan ng kahit anong special materials or expensive tools. Kailangan lang ng isang bagay na meron ka na ngayon mismo, isang bill, isang papel na pera. Ang ritual na ito ay ginagawa ng maraming financially conscious individuals across different cultures at backgrounds. At ang consistent na feedback ay ang practice na ito ay creating ng measurable shifts sa kanilang financial reality within approximately 21 days. Hindi ito magic. Hindi ito supernatural. Ito ay rooted sa neuroscience ng habit formation, sa psychology ng subconscious programming at sa documented na effects ng pre-sleep mental conditioning. Ang 21 days ay not arbitrary number. Ito ay commonly cited na time frame para sa initial habit formation at neural pathway development. Maligayang pagdating sa Inner Mind Espanyol. Ako ang iyong gabay sa paglalakbay na ito kung saan ituturo ko sa iyo ang complete na protocol ng bedtime bill ritual. Ibabahagi ko ang science kung bakit ito gumagana, ang exact step-by-step process, at kung paano i-maximize ang effectiveness ng practice na ito para sa iyong financial transformation. Bago tayo magpatuloy, importante na maintindihan mo ang foundation ng discussion na ito. Ang mga concepts ay rooted sa behavioral psychology, neuroscience of habit formation, at principles ng subconscious influence. Hindi tayo nagsasalita ng magical powers ng pera. Nagsasalita tayo ng psychological conditioning at how strategic pre-sleep practices ay affecting ng waking behavior at perception. Ang mga resulta ay maaaring mag-iba depende sa individual circumstances, consistency ng practice, at complementary actions taken. Ang ritual alone ay hindi guaranteed na magbibigay ng specific financial outcomes. Ito ay tool para sa mindset at awareness na, when combined with practical action, ay maaaring contribute sa improved financial results. Ang video na ito ay pang-edukasyon lamang at hindi pamalit sa professional financial advice. Kung handa ka ng matutunan ang ritual na maaaring i-shift ang iyong financial consciousness, isulat mo sa mga komento, ang pariralang sinisimulan ko ang aking 21 araw ng transformation ngayon. Ang declaration na ito ay iyong commitment. Simulan na natin. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento ni Melissa, na isang 39 na taong gulang na administrative assistant mula sa Pasig City. Si Melissa ay hardworking at responsible. Ang income niya ay stable pero hindi malaki. At tulad ng maraming Pilipino, ang relationship niya sa pera ay characterized ng constant anxiety at feeling ng scarcity. Kahit kumikita siya ng regular, parang palaging kapos. Palaging may emergency, palaging may unexpected expense, palaging may dahilan kung bakit hindi makapag-save. At ang pinaka-frustrating ang feeling na ang pera ay something na palaging gustong lumayas, hindi nagtatagal sa kamay. Isang gabi, habang nagbabasa si Melissa ng self-improvement articles online, may nabasa siyang interesting practice. Ito ay about sa pre-sleep ritual involving physical money. Curious siya pero skeptical din. Paano naman mababago ng pag-hold ng bill bago matulog ang actual financial situation? Ngunit dahil simple lang ang practice at wala namang risk, decided siyang itry for 21 days. Kung walang mangyari, at least walang nawala. Ang ginawa ni Melissa ay simple. Every night before sleeping, kinukuha niya ang isang bill mula sa wallet niya. Hinuhold-hold niya ito sa kamay at ginagawa ang specific set ng practices na kanyang natutunan. Tapos inilalagay niya ito sa bedside table at natutulog. Ang unang linggo ay walang dramatic na nangyari externally. Ngunit may subtle na internal shift na napapansin niya. Mas aware siya sa pera throughout the day. Mas conscious siya sa spending decisions. May certain calmness na developing sa relationship niya sa financial matters. Ang ikalawang linggo ay mas noticeable. May unexpected small income na dumating mula sa side project na matagal nang pending. May colleague na nag-offer ng overtime opportunity na usually hindi siya interested, but this time she said yes. May awareness ng spending leaks na dati ay hindi niya napapansin. Ang ikatlong linggo at beyond ay the compound effect. Ang small changes ay accumulating. Ang awareness ay deepening. Ang relationship sa pera ay genuinely transforming. Within 2 months, may established na savings na siya na dati ay impossible. May growing sense na ang pera ay willing to stay, not desperate to leave. Hindi magic ang nangyari. Psychology ang nangyari. Ang nightly ritual ay serving as consistent trigger para sa financial consciousness. At ang consistent financial consciousness ay affecting ng actual financial behaviors. Ito ang ituturo ko sa iyo ngayon. Ang complete protocol ng bedtime bill ritual. Una, dapat nating maintindihan kung bakit ang pre-sleep time ay particularly powerful para sa mental conditioning. Ang pre-sleep period ay what scientists call the hypnagogic state.
Ito ang transitional phase between waking at sleeping kung saan ang brain ay shifting from beta waves to alpha at eventually theta waves. Sa state na ito, ang conscious mind ay relaxing at ang subconscious mind ay becoming more accessible at receptive. Ang information at emotional states na experienced during this period ay having disproportionate influence sa subconscious programming. Kung ano ang focused on immediately before sleep ay often processed at reinforced during sleep. Ito ay documented sa sleep research at memory consolidation studies. Kaya ang financial practice done during pre-sleep period ay having deeper impact kaysa sa parehong practice done during fully alert waking hours. Ang subconscious ay more receptive at ang associations being formed ay stronger. Ang 21 days ay significant dahil ito ay commonly cited na minimum time frame para sa initial habit formation. Actually, mas recent na research ay suggesting na full habit automation ay maaaring mag-take ng longer, pero ang 21 days ay enough para establish ng strong initial pattern at experience ng meaningful shifts. Ngayon, ibabahagi ko ang exact step-by-step protocol ng bedtime bill ritual. Ang preparation phase ay dapat gawin bago ang actual na bedtime. Una, choose your ritual bill. Ito ay dapat isang bill na hindi mo gagastusin during the 21 days. Ito ay dedicated ritual bill. Ang denomination ay hindi importante. Maaaring pinakamaliit na bill o maaaring mas malaki kung komportable ka. Ang importante ay this specific bill ay reserved for the ritual only. Pangalawa, prepare your sleeping environment. Ang bedroom ay dapat conducive sa calm na state. Dim lights, minimal distractions. No screens ideally for at least 15 minutes before the ritual. Ang goal ay relax ang nervous system para ma-access ang receptive state. Pangatlo, set consistent timing. Ang ritual ay dapat done at approximately same time every night. Ang consistency ay crucial para sa habit formation. Choose time na sustainable at non-negotiable. Ang actual ritual sequence ay consisting ng 5 distinct phases na total ay approximately 10 to 15 minutes. Ang phase 1 ay ang physical connection na taking ng approximately 1 to 2 minutes. Kunin ang ritual bill. Hold it sa iyong dalawang kamay. Feel the texture ng paper. Notice the details ng design. Ang goal dito ay grounding at present moment connection sa physical representation ng money. Habang holding, sabihin internally o softly aloud ang statement na ito ay pera. Ako ay holding ng pera ngayon. Ang pera ay present sa aking kamay at sa aking buhay. Ang simpleng act ng physical na holding at conscious acknowledgement ay establishing ng tangible connection. Maraming tao ang may relationship sa pera na purely abstract at digital. Ang physical connection ay grounding ang concept. Ang phase 2 ay ang gratitude acknowledgement na taking ng approximately 2 to 3 minutes. Habang holding ang bill, mentally review ang ways na ang pera ay served you positively. Hindi kailangan ng malaking amounts, kahit smallest na instances. Mag-reflect sa mga thoughts tulad ng grateful ako na may pera ako para sa basic needs. Grateful ako na may income kahit paano. Grateful ako sa lahat ng pera na dumaan sa aking buhay. Ang gratitude ay scientifically documented na positive psychological intervention. Ang specifically directing ng gratitude toward money ay shifting ng emotional association from anxiety at scarcity toward appreciation at sufficiency. Habang sa gratitude state, gently rub the bill between fingers. Ang tactile sensation plus emotional state ay creating ng powerful sensory memory association. Ang phase 3 ay ang abundance visualization na taking ng approximately 3 to 4 minutes. Sa relaxed state with eyes closed habang still holding ang bill, visualize scenes ng financial abundance. Hindi kailangan ng lottery winning fantasies. More effective ang realistic achievable scenarios. I-visualize ang bank account na may comfortable na balance. See the numbers clearly. Feel the security na associated. I-visualize ang iyong sarili na paying bills ng walang stress. Feel the ease at peace. I-visualize ang iyong sarili na generously sharing with loved ones. Feel the joy ng ability to give. I-visualize ang unexpected positive financial surprises arriving. Feel the pleasant surprise at gratitude. Ang key ay not just seeing, pero actually feeling ang emotions associated sa visualizations. Ang emotional engagement ay critical para sa subconscious impact. Ang phase 4 ay ang affirmation programming na taking ng approximately 2 to 3 minutes. Habang continuing to hold ang bill recite ng series of financial affirmations, these should be stated as present tense truths, not future wishes. Sabihin ang mga affirmations tulad ng ang pera ay dumarating sa aking buhay mula sa multiple sources. Komportable ako sa pagkakaroon ng pera. Ang pera ay nananatili at lumalago sa aking pag-aalaga. Ako ay wise steward ng financial resources.
Maraming opportunities ang naghihintay sa akin. Ang universe ay supportive ng aking financial well-being. Ako ay worthy ng abundance at prosperity. Sabihin ng slowly at meaningfully. Feel each statement. Believe each statement kahit hindi pa fully true in current reality. Ang affirmations ay programming language para sa subconscious. Ang phase 5 ay ang intentional release na taking ng approximately 1 to 2 minutes. Gently kiss the bill or bring it to heart area. Ito ay symbolic gesture ng love at appreciation for money energy. Place ang bill sa bedside table or under pillow. As placing, sabihin ang closing statement tulad ng nagpapasalamat ako sa pera. Hinihintay ko ang abundance na dumarating. Natutulog ako sa peace at prosperity. Tapos, hayaan na mag-naturally drift into sleep ang mind. Huwag mag-check ng phone. Huwag mag-engage ng stimulating thoughts. Diretso sa sleep. Walang final thoughts ay centered sa positive financial energy. Sa morning, pagkagising, acknowledge ang bill. Brief thanks. Tapos proceed with day. Ang bill ay remains in place hanggang evening ritual ulit. Ngayon, ibabahagi ko ang additional practices na mag-maximize ng effectiveness ng ritual. Ang unang enhancer ay ang journaling practice. Every morning after ang nightly ritual, spend 5 minutes journaling about financial-related topics. Pwedeng goals, pwedeng gratitude, pwedeng intentions for the day. Ang journaling ay reinforcing at extending ng subconscious work done during sleep. Ang ikalawang enhancer ay ang daytime awareness triggers. Set ng reminders sa phone na 3 hanggang 5 times daily na brief lang na few seconds ng remembering ng abundance affirmations. Ang brief touches throughout day ay maintaining ng elevated financial consciousness. Ang ikatlong enhancer ay ang complementary action taking. Ang ritual ay powerful pero not sufficient alone. Combine with practical financial actions. Open savings account kung wala pa. Set automatic transfers kahit small amounts. Review at reduce unnecessary expenses. Explore additional income opportunities. Ang ritual ay enhancing ng mindset pero ang mindset ay dapat coupled with action. Ang pang-apat na enhancer ay ang environment modification. During the 21 days, clean at organize ng wallet. Declutter financial paperwork. Create visual reminders ng financial goals. Ang physical environment ay supporting ng internal shift. Ang ikalimang enhancer ay ang social reinforcement. Kung possible, share ang practice with trusted friend or family member na also wants financial improvement. Ang mutual accountability at shared practice ay strengthening ng commitment at results. May mga common mistakes na dapat iwasan para ma-maximize ang effectiveness. Ang unang mistake ay inconsistency. Ang skipping ng nights ay breaking ng momentum. Ang ritual ay requiring ng consecutive nights para ma-build ang cumulative effect. Kung may missed night, restart ang count. Ang ikalawang mistake ay rushing through the ritual. Kung ginagawa lang para masabi na nagawa without genuine engagement, ang effect ay minimal. Better to do shorter, genuinely engaged ritual than longer going through motions ritual. Ang ikatlong mistake ay expectation of overnight miracles. Ang 21 days ay not promise na magiging millionaire ka. Ang promise ay shifted consciousness na creating ng foundation para sa improved financial reality over time. Ang pang-apat na mistake ay ritual without action. Kung ginagawa ang ritual but during daytime ay continued ang same poor financial behaviors, ang ritual ay not sufficient. Ang mindset shift ay dapat mag-manifest sa behavior shift. Ang ikalimang mistake ay negative self-talk during day na contradicting ng ritual work. Kung sa gabi ay affirming abundance pero sa araw ay constantly saying hindi ko afford, ang conflicting messages ay canceling each other. Ngayon, let's discuss ang science behind kung bakit ito ay working. Ang una ay ang Reticular Activating System o RAS. Ang RAS ay part ng brain na filtering ng information at determining kung ano ang pumapasok sa conscious awareness. Ang ritual ay training ng RAS na prioritize financial opportunities at positive financial information. After consistent practice, magsisimulang mapansin ng tao ang opportunities na dati ay invisible. Ang ikalawa ay ang self-perception theory. According to this psychological theory, we determine our attitudes by observing our own behavior. Kapag consistently gumagawa ng ritual na treating money with respect at affirming abundance, ang self-perception ay shifting toward being financially conscious person. Ang shifted identity ay leading sa aligned behaviors. Ang ikatlo ay ang priming effect. Ang exposure sa certain stimuli ay affecting ng subsequent thoughts at behaviors. Ang nightly exposure sa money plus positive associations ay priming ng brain para sa financially positive thoughts at decisions throughout the next day. Ang pang-apat ay ang sleep-dependent memory consolidation.
Ang what we focus on before sleep ay being processed at consolidated during sleep. Ang financial affirmations at visualizations done pre-sleep ay being reinforced at deepened by sleeping brain. Si Melissa na binanggit ko sa simula ay now 2 years into the practice. Hindi na strict siya sa 21-day cycles, ngunit ang nightly financial acknowledgement ay became natural part ng bedtime routine. Ang relationship niya sa pera ay fundamentally different. May savings na siya, may investments na, may peace of mind na dati ay wala. Sinasabi niya na ang pinaka-transformative aspect ay not any specific financial event, but the shift in how she relates to money. Dati ang pera ay source of anxiety at scarcity feelings. Ngayon ito ay neutral tool na manageable at even friendly. Ang 21-day period ay just beginning. Para sa ibang tao, ang deeper transformation ay taking longer. But the 21 days ay establishing ng foundation na maaaring built upon indefinitely. Ang importante na maalala mo ay this ritual ay tool, not magic wand. Ito ay working through psychological mechanisms, not supernatural forces. Ito ay requiring consistency, complementary action, at realistic expectations. Ngunit within those parameters, ito ay genuinely powerful tool. Ang systematic pre-sleep conditioning combined with physical anchor ng money ay creating profound shifts sa financial consciousness na eventually manifesting sa financial reality. Ang invitation ko sa iyo ay this. Ngayong gabi mismo, mag-start ng iyong 21-day bedtime bill ritual. Choose your bill. Prepare your space. Follow the 5-phase protocol. Commit to 21 consecutive nights. Document your starting point. Write down your current financial feelings at situation. At after 21 days, compare. Ang difference ay maaaring surprise you. Kung ang video na ito ng Inner Mind Espanyol ay nagbigay sa iyo ng valuable protocol at understanding, hinihiling ko na i-like mo ito at i-share sa mga friends at family na maaaring benefit sa practice na ito. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na videos tungkol sa financial mindset at abundance creation. Isulat mo sa mga komento kung anong denomination ng bill ang gagamitin mo at kung committed ka sa buong 21 days. Gusto kong marinig ang iyong commitment at eventually ang iyong results after the period. Salamat sa pagbibigay ng iyong precious time sa Inner Mind Espanyol ngayong araw. Nawa ang bawat gabi ay maging opportunity para sa financial transformation at abundance cultivation. Magkita tayo sa susunod na video.